Ang mga bangkay na ito na nasa ilog ay sakay ng pampasaherong van na sinalpok umano na isang truck sa Pangantukan, Bukidnon. Nagkalat po sa kalsada mga sugarcane o tubo na karga ng truck na sinasabing nakabangga sa van. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck. Patay ang tatlong sakay ng van kasama ang driver. Sugatan naman ang driver at ang pahinante ng truck. Posible maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng truck na wala pang pahayag sa ngayon. Patuloy na bumibigat ang daloy ng trapiko sa malaking bahagi ng Metro Manila ilang araw bago ang Pasko. At mula po sa EDSA Mandaluyong, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, lamig ng ulo, mahabang pasensya at lakas ng pangangatawan, yan yung dapat na baon ngayong Sabado, huling weekend. Bago Pasko dahil simula kanina hanggang ngayong hapon, mabigat ang traffic. Pasado 2:00 ng hapon nang simulan naming bagtasin ang EDSA northbound. Maluwag pa ang kalsada bago makarating ng Quezon Avenue flyover. Pero pagdating ng mismong flyover ng Quezon Avenue, simula na ng traffic. Slow-moving ang mga sasakyan hanggang makababa ng flyover. May punto pa ngang aabuti ng ilang minutong nakatigil ang sasakyan. Mas mabagal pa ang usad ng mga sasakyan pagdating sa magkasunod na mall sa North EDSA dahil sa mga sasakyang pumapasok at lumalabas ng mall. Sinasamantala na rin ng ilan ang trapiko para kumita. Paglagpas ng mall, bahagyang luluwag ang trapiko mula Muñoz hanggang Balintawak. Pagdating sa southbound, bumper to bumper ang takbo ng sasakyan. Ilang motorista rin kasi ang pumapasok sa mall sa bahagi ng Muñoz. May bahagi naman ng northbound at southbound ng EDSA na moderate to fast moving ang takbo ng trapiko. Pero babagal yan pagdating ng Green Hills, Ortigas, Mandaluyong dahil sa U-turn slot patungo sa mall. Sa area ng Guadalupe, maluwag ang trapiko. Babagal na lang muli pagdating sa may area ng Pasay. Pia, sa mga oras na ito dito sa ating kinalalagyan dito sa may EDSA Mandaluyong ay hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang daloy ng trapiko lalo na sa tapat ng mall. At yung slow moving na traffic na yan, dire-diretso na ang slow moving ng mga sasakyan hanggang EDSA North. At yan ang latest mula rito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Gamit po ang iba't ibang uri ng instrumento, nangaroling po ang ilang grupo sa iba't ibang lugar sa bansa. May health benefits din daw ang pangangaroling lalo na po sa mental health. Nakatutok si Bernadette Reyes. Gabi kong Pasko ay sadyang dinarayo. Sama-samang umiikot ang magkakapitbahay na ito sa Dolores, Quezon para mangaroling. Ang tawag nila rito, pananapat. Bawat bahay ay kanilang tatapatan para awitan ng mga klasik na awiting pamasko. May aginaldo man daw o wala, masaya nilang isinasagawa ang tradisyon na hangad nilang ipasa sa mga kabataan. Buong lawag Ilocos Norte naman ang sinusuyod ng mga tamboreros ng Ilocos Norte National High School na tulak-tulak ang malalaking drum at iba pang instrumento. Sa magdamag, nakakaipon daw sila ng mahigit 10,000 piso. Game din sa pangangaroling ang mga senior citizen na miyembro ng Catholic Women's League ng Makati City gamit ang bells, keyboard at ang klung, isang Indonesian instrument. Bukod sa pera o aginaldo, may health benefits din daw ang caroling, maging sa mental health. Nagtatawanan, nagkakwentuhan in between caroling sessions, at nakakababa din ng ating mga anxieties. Nakakatulong siya to be creative. Nag-boost ng oxytocin or yung bonding hormone. You expand your breathing. Isang exercise din na para sa lungs, good for the lungs. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Iimbestigahan ng LGU na Lapu-Lapu City, Cebu ang tindahan ng mga paputok na sumabog noong gabi ng Miyerkules. Aalamin ng lokal na pamahalaan kung bakit nagkaroon ng permit ang nasabing tindahan na itinayo malapit sa isang bahay. May mga itinakda raw na firecracker zone sa lungsod kung saan pwedeng magbenta ng mga paputok.
Sinusubukan pang kunin ang panig ng Lapu-Lapu City Fire District ukol sa fire safety permit ng mga tindahan ng paputok. Mga kapuso, naging bagyo na ang low-pressure area na nasa Pacific Ocean sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maghahatid ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ang trough o extension ng tropical depression sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Shear line naman ang nagpapaulan sa Southern Luzon at Visayas. At dahil sa amihan, asahan ng maulap na panahon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Kabilang po ang natitirang bahagi ng Luzon. Posible naman ang patuloy na pag-ulan at maulap na panahon sa bansa hanggang Pasko. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa mga coastal area bukas. Gayun din po sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, posible ang panakanakang pag-ulan. At mga kapuso, ngayong gabi po, ang itinuturing na longest night ngayong taon o yung pong winter solstice. Mula sa simpleng lilim na naibibigay ng mga puno hanggang sa pagharang ng mga kabundukan sa malalakas na kalamidad tulad ng bagyo. Laging ipinaaalala sa atin, marapat lang ibalik ang pasasalamat sa inang kalikasan sa pamamagitan ng maliliit na bagay tulad ng simpleng pagtatanim. Ngayong Pasko, kabilang ang tree planting sa mga ginawa ng grupong Andam Higala bilang pasasalamat sa inang kalikasan. Binubuo ang grupo ng mga estudyante mula sa mga universidad ng Cagayan de Oro at Young Professionals na nagtulong-tulong para magtanim ng mahigit 500 seedlings ng puno sa sitio Kamarahan sa Barangay Pagatpat. Actually, as an environmental advocate, aside from being a women advocate, masaya and nakaka-feel ng contentment sa sarili. It's because hindi lang ako yung makakapag-benefit, hindi lang yung environment, kundi yung mga future children. Ipinadama rin ng grupo ang Paskong puno ng pasasalamat maging sa mga hayop. Naglibot sila sa downtown area ng Cagayan de Oro para magpakain ng di bababa sa 50 aso't pusa sa kalsada. Kasama rin nila sa aktibidad ang isang non-government organization na Love and Pause. I feel so happy kasi po imagine we are the youth. We are youth na nagsiserve sa community, but then even the animals we can cater kasi po hindi lang po kami nagfo-focus to people. Animals also need helps too. Higit sa pangangalaga sa kalikasan at mga hayop, inilunsad din ng grupo ang Santa Higala Project ngayong magpapasko. Layo nitong mamahagi ng tulong at regalo sa napili nilang 5 komunidad, lalo na sa mga apektado ng bagyo, demolisyon, sunog at iba pang kalamidad at sakuna. Yeah, that's our way of giving back to the communities that we promised, parang to give back to children's, because when we started Andam Higala, actually we are a group of scholars in the city, and this is our way. Even before, in the last 5 years, we've been helping children in many other ways. Labis din ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa kanilang natanggap na maagang aginaldo. Dako kayong pasalamat. Nga abi lang magsimple lang bitaw nga kanang hatag lang ding ana ba na day kanang bas anang amo ang nami sabot bitaw ni ma'am bahin sa pag-atiman sa mga anak. Dako kay kwanser kanang dugang bitaw nga matun-an pa sa mga ginikanan. Youth really has the power to parang start the change in our communities, and this is like a message of hope for everyone who is watching, that hopefully regardless if you're still young, but
I believe that it's never too young to lead and never too young to bring in change and start the change in our community. Ngayong Kapaskuhan, maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat. Kaya naway, sa ating simpleng pamamaraan, ating maipakita ang pagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na ating natanggap. Mula sa GMA Regional TV, ako si Cyril Chavez, nakatutok 24 oras.